Overwhelmed ka na ba sa sobrang daming impormasyon tungkol sa paglipat sa Canada? Well, hindi ka nag-iisa, kabayan. Ang landscape para sa newcomers ay sobrang nagbago na. Kaya sa videong ito, let's make it short and sweet. Yan nga sabi nila pero aalisin natin yung asukal. So it will be unsweetened kasi there will be no sugar coating, no hype, just clear, updated insights para malaman mo kung realistic pa ba ang Canadian dream mo ngayon 2026. Kasi lahat tayo may version ng dream. Safety, quality education, free-ish healthcare, better opportunities, pero may mga immigration changes, housing crisis, economic shifts. Paano na kaya this 2026? Posible pa kaya ang Canada Dream sa 2026? Kaya tara, alamin natin. Una sa lahat, housing. Average rent sa major cities like Toronto and Vancouver, mataas, habang ang salaries ay hindi naman masyadong sumusunod. Kahit basic needs, ramdam na ramdam ang inflation. Grocery, transport, utilities, lahat yan tumataas. At kung family ka, mas lalo siyang mabigat sa budget. Now let's talk about job market myths versus truths. Madali pa bang makakuha ng trabaho sa Canada? Well, depende. In demand pa rin ang healthcare, trades, tech at skilled labor, pero kung pupunta ka sa oversaturated na mga fields like entry-level jobs, prepare to wait, and wait. And may mga policy updates and changes. 2025 brought new changes sa immigration programs. Sa immigration level plans, nagbawas. May quota adjustments, bagong requirements at mas mahigpit na screening. Kaya hindi na pwedeng bara-bara ang application mo. Now when it comes to processing times and frustrations, kung dati 6 to 8 months, ngayon minsan umaabot na ng 12 months or more, depende sa stream. Frustrating? Oo. Reality? Unfortunately, yes. At ito pa, the competition factor. Dahil dumadami ang applicants worldwide, tumataas ang CRS scores at naging mas competitive ang express entry. Kaya kailangan ngayon stronger profile, mas mataas na scores, mas solid na experience. Then comes the factor of social integration and cultural adaptation. Finding your community. Pagdating sa Canada, isa sa pinaka-importanting factor ay ang community. Kung marunong kang mag-network, mas mabilis ang transition. Pero kung wala kang support system, madali kang ma-overwhelm. Dito din papasok ang mental health and expectations. The reality is totoong mahirap ang unang taon. Weather shock, social norms, cultural differences, normal ang homesickness, burnout at pressure, lalo na kung may expectations from family back home. Marami sa mga bagong immigrants na nagsasabing, hindi ganito ang inaasahan ko. Pero marami rin na nagsasabing, worth it. Depende kasi talaga yan sa preparedness mo. And so the question remains, is your dream still possible by 2026? Well, the answer to that question is yes. But it's no longer the dream you see on brochures. It's harder, more expensive, more competitive. Pero hindi ibig sabihin ay imposible. You have to have strategic planning for success. If Canada is still your dream, ito ang ilan sa mga strategy na maipapayo ko sa inyo. Mag-research ng malalim. Build a stronger financial cushion. Upskill habang maaga. Choose realistic pathways, not hype-driven shortcuts. And always have a backup plan. At the end of the day, after all is said and done, after all the informations that is readily available on social media, different people telling you this and that, many comments you have read about Canada, many stories and experiences being shared online, the answer to that question, worth it pa ba ang Canada by 2026, will be entirely up to you. So share your thoughts below, mga kababayan, and help each other make informed and empowered decisions. So all I can say is that the dream isn't dead. Iba na lang talaga ang playing field ngayon. Mas challenging, oo. Pero like I've mentioned, hindi ibig sabihin na mas mahirap is equals to imposible na. And that's it for me today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, and opportunities to come.
I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.